Matanong ko po kayo, masasabi nyo ba na kasama nyo ang Diyos? Sige nga po, ulitin ko, masasabi mo ba sa sarili mo na kasama mo ang Diyos? Taas nga po ang kamay na nagsasabing kasama niya ang Diyos. Okay, salamat, marami po. At kung kasama natin ang Diyos, kasama mo ang Diyos, kasama ko ang Diyos, at mamaya uuwi ka na sa bahay mo, yung iba may magagala pa, at nasa iba't ibang dako tayo, nasa iba't ibang lugar tayo, kasama pa ba natin ang Diyos? E di ang Diyos pala, nasa kahit saang lugar, nandoon siya. Tama po ba? Para magawa ng Diyos na samahan ka, samahan ako, samahan ng mga mananampalataya sa Kanya sa iba't ibang lugar, kailangan omnipresent ang Diyos. Kailangan present siya saan mang dako ang Panginoong Diyos, nandoon siya. He has to possess this attribute of being an omnipresent God. Kailangan omnipresent ang Diyos. Last Thursday, may kausap po akong mens, at nagsishare siya. Mahilig po siya mag-share ng gospel. Meron po siyang tracts, binibigyan niya yung mga tao ng tracts para explain ang salita ng Diyos sa kanila. May na-encounter siyang isang tao na kabilang sa isang relihiyon na mahilig sa debate, may pagkapilosopo at alam niyo, hindi naniniwala na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Ang sabi niya, nung sinishare niya, di kami naniniwala na nasa lahat ng dako ang Diyos, na omnipresent ang Diyos. Ang Diyos ba nasa imburnal? Yun ang ganun ka-pilosopo. Imagine niyo, ang Diyos ba nasa imburnal? Kasi sabi mo, nasa lahat ng dako matindi rin ang isip ng pilosopo talaga Imagine mo, dalhin sa imburnal ang usapan. Di ba? Matindi rin Di ba? Mapapaisip ka sa kapilosopuhan Alam niyo po, binigyan siya ng wisdom ng Lord. Ang sabi niya, kung ikaw ay nasa imburnal at nangangailangan ka ng tulong, nandun ang Diyos kahit sa imburnal. Sabi niya. Wow, ang bihira. May naintindihan ako sa sinabi niya, sa wisdom na binigay ng Diyos sa kanya. Naintindihan ko na ang presensya pala ng Diyos available sa ating presensya. Hindi nangangahulugan na pag sinabing omnipresent ang Diyos, pati sa loob ng garapon, nandun ang Diyos ay nasa imburnal. Wala pong ganong pagkaintindi ron. Kapilosopuhan yun. Ang ibig sabihin, kung saan ka nandoon ang presensya ng Diyos. Sasamahan ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, sasamahan ka ng Diyos. His presence is present, promise to our presence. Ipinangako ng Diyos ang presensya niya sa ating presensya. At kung yung pilosopo na yon ay sasagutin ng Biblia, ito po ang maisasagot ng Biblia sa kanya. Hindi lang po sa imburnal. Tingnan niyo po sabi sa Bible, nasan ba ang presensya ng Diyos? Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? Saan ako tutungo? Saan ako pupunta? Na wala doon ang presensya mo. Sabi niya dyan, if I ascend to heaven, you are? Kung ako naman ay tutungo sa langit, nandun ka. If I make my bed in hell, behold, you are there. Kahit nga po sa impyerno, pag ginusto ng Diyos, na ikaw ay samahan, walang makakapigil sa Diyos. In other words, langit, impyerno, ang mundong ito ay nasasakop ng presensya ng Diyos. His presence covers everything. Amen po ba? Ganun katindi ang presensya ng Diyos. At bagamat ganun po, ang presensya na kasama natin, sa pagtataas natin kamay, sinasabi natin, kasama natin ang Diyos, posible ba na kahit kasama natin ang Diyos, posible ba na mapalayo ka sa Diyos? Posible ba yun? Is it possible for us to be far from God even though God has promised to be with us? Pwede kaya mapalayo tayo sa Diyos? Pwede kaya yun? Is it possible for us to be far from God? Now, let me show you a verse. Sabi po sa James chapter 4 verse 8. Come near to God and He will come near to you. Reading between the lines, we would see na kaya pala siya pinapalapit kasi malayo siya sa Diyos Sasabihan mo ba ng come near me, yung malapit sa'yo, close na nga sa'yo
Sasabihin mo pang come near me. Ibig sabihin, when the Bible is saying that come near to God, it means the person is far from God. Nasusundan niyo po ang ibig sabihin? Kaya sinasabing lumapit kayo sa Diyos kasi malayo ka sa Diyos eh. At ito maganda po dyan mga kapatid. Ang Diyos, pag lumapit ka sa Kanya, hindi siya lalayo sa iyo. Ang tao minsan nilalapitan mo na, lalayo pa sa iyo eh. Minsan humingi ka na ng sorry, sasabihin pa, di ko kailangan sorry mo. Diba? Ang Diyos, pag lumapit ka sa Kanya, lalapit siya sa iyo. Hindi siya lalayo sa iyo. Ang Diyos, pag humingi ka ng tawad sa Kanya, magpapatawad siya. Ang Diyos ay hindi katulad nating mga tao. Ang sabi po dyan, come near to God and He will come near to you. Lalapit din po siya sa atin. At alam niyo, posible pala na mapalayo ang tao sa Diyos. Posible pala yun. Kasi tingnan niyo nga po, ang sabi sa Bible, these people honor me with their lips. Even those people who would confess, profess, and will declare that they would want to honor God, yet their hearts are far from the Lord. Sabi diyan, but their hearts are far from me. Pwede palang nagsasalita ang tao ng tungkol sa Diyos, para sa Diyos, parangal sa Diyos, pero ang puso niya malayo sa Diyos. Being near or far from God is an issue of the heart. The heart determines whether we are near or far from God. Tanong, malapit ba tayo sa Diyos? O malayo na tayo sa Kanya? Panalangin ko po at ito ang title ng usapan natin ngayon, we wanna be close to God. We wanna be close to you, Lord. Gusto po namin maging close sa iyo, Panginoon. Yan ba ang gusto mo? Mapalapit ka sa Diyos. Yumuko po tayo, sandaling manalangin. Heavenly Father, we thank you today. In spite of the weather, Lord, we believe that as we come here to worship you, we are so blessed, Lord God. And Lord, as we come here to worship you, your presence is here. We believe. Kaya salamat po sa presensya mo, salamat sa mensahe mo, salamat sa pagpapalang iuuwi namin, salamat sa katugunan mo at paghipo sa buhay namin. Naniniwala kami, hindi sayang ang itinungo namin dito para sambahin ka. Mangusap ka sa amin, Panginoon, at pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan na natin ang Panginoon. Alam niyo po, being close to God is such a joy, and blessing for God to be with us. Napakalaking kagalakan, karangalan, at pagpapala ang samahan tayo ng Diyos. Now, malaki pong kaibahan ng God is with us and we are with God. Differentiate ko lang yung God with us at we are with God. Mas maganda yung God with us. Siya, sinamahan niya tayo. Hindi yung tayo, nasa Kanya na. Anong gusto niyo sa dalawa na yon? God with us o we are with God? Ano gusto niyo? God with us na lang, Kasi pag we are with God na, parang kay Lord na siya. Kasama na niya si Lord. Yun na mahirap eh. Diba? Kaya pag buhay tayo ngayon, kapatid, magpasalamat tayo. Kasi sinasamahan tayo ng Diyos. Hindi yung sumama na siya kay Lord. Ano gusto mo sa dalawa? Sinasamahan ka ng Diyos o sumama na kay Lord? We need to appreciate life each day. That God giving us life each day, and not only giving us life, He is with us in this life. Kasama natin ang Diyos sa buhay na to. Amen po ba? What a joy and a blessing. Sino ka ba para samahan ka ng Diyos? Sino ba ako para samahan ako ng Diyos? Sino ba tayo? For God to be with us. Sino ba tayo? Alam niyo, dun sa dalawang yun, okay pareho yun. Kung kukunin na, talagang ganon. Pero salamat, hindi pa. Habang hindi pa kinukuha, habang hindi pa with God, He is with us. Sinasamahan tayo ng Diyos. Amen po ba? What a joy and a blessing for God to be with us. Naalala ko dyan si Adan at si Eva, yung unang nilikha ng Diyos. Sila po, nung likhain sila ng Diyos, nasa hardin ng Eden sila, nakakasama nila ang Diyos. Ang Diyos ay naglalakad sa hardin, nakaka-fellowship nila ang Diyos ng malapitan. Subalit minsan isang araw sila po'y nagkasala sa Diyos. At nung ang Diyos ay muling makikipag-fellowship sa kanila, sasamahan sila sa hardin para mag-fellowship sila ng Panginoon.
nagtago na po sila. Tingnan niyo po dito, sabi diyan. Then they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of day. Sa hardin ng Eden, nandun si Adan at si Eva, pero nandun din ang Diyos naglalakad. Supposed to be, they will be fellowshipping. Ano po? And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Nagtago po sila. Bakit? Nagkasala na po sila nito. Itong pagkakataon na to, nagkasala na po sila sa Diyos at nagsimula na silang lumayo sa Diyos. Nagsimula na po silang lumayo sa Diyos. At ito po ang maganda, sabi ng Panginoon, the Lord God called to the man, tinawag ng Diyos si Adan, and said to him, where are you? Nasaan ka na? Unang makikita natin sa storya mga kapatid, ang Diyos ay kapiling nila. No? Napakasaya, napakalaking blessing nun. Kapiling nila ang Diyos. Kaya lang nagkasala po sila at nagsimula silang malayo sa Diyos. At nung nandun ang Panginoon, naglalakad, tinanong ng Panginoon, where are you? Now, ang tanong ganito, hindi ba alam ng Diyos kung nasan sila? Di ba ba't nagtatanong si Lord ng ganyan? Hindi ba niya alam? Sa palagay niyo, hindi ba all-knowing ang Diyos? Sino naniniwala all-knowing ang Diyos? Hindi lang siya all-present, hindi lang siya omnipresent, all-knowing din ang Diyos. Alam niya nasan si Eva at Adan. Pero bakit kailangang itanong? Where are you? Napatanong din ako dito eh. Yeah. Alam mo naman, Lord, kung nasan, ba't ka nagtatanong? Kasi naiisip ko ay ganito. Kaya tinatanong ni Lord, gusto niyang ipadama kay Adan at kay Eva, gaano sila pinahalagahan ng Diyos. Nasa na kayo? Hinahanap niya yung mahalaga. Kaya ikaw kapatid, pag nawawala ka sa church, nawawala ka sa Panginoon, nalalayo ka, mahalaga ka sa Diyos. Hinahanap ka ng Diyos. Ano po? Where are you? Isa pa, gusto ng Diyos maging tapat sila sa Diyos. Maging truthful sila sa Diyos, maging honest sila sa Diyos, sumagot sila ng totoo sa Diyos. Kasi after all, ang gusto ng Diyos yung nagpapakatotoo sa harap niya. Ano ho? Kaya tumatanong ang Diyos. Sa buhay natin, tumatanong ang Diyos, asan ka na? Ba't mo ginawa yan? Kailangan maging truthful tayo sa Diyos, mga kapatid. At kapag ikaw ay nawawala, napapalayo sa Diyos, alam mo ito maganda eh, hinahanap ka ng Diyos. Kung sanay ang Diyos makita ka dito every Sunday at hindi ka na nakikita sa church at nasa ibang lugar ka, napapatanong tuloy ang Panginoon, nasan ka na? Hindi mo hahanapin ang hindi mahalaga sa'yo. Tama po ba? Ikaw, hinahanap mo ba yung kaaway mo? Where are you? Dito na mi. Hindi mo hahanapin yung kaaway mo. You will never look for a person that is not important to you. God is asking, where are you? Because they are important to God. You are important to God. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos. Kaya pag linggo, wala ka dito, asan ka na? Alam pa naman ni Lord kung saan ka lagi nakaupo. Di ba? Meron ka na sariling silya. Huwag mong upuan yan, kay sis yan. Yeah, may kanya-kanya ng pwesto. Ano ho? At alam niyo ho, ito ang nagsimulang magkaproblema ang tao nung nalayo sila sa Diyos. Nagsimulang magkaproblema. Pero sasabihin ko po sa inyo, madami ding problema ang taong malapit sa Diyos. Dito muna tayo. Naniniwala ba kayo na hindi usapan dito kung malapit o malayo ka sa Diyos? Kahit ang malapit sa Diyos, marami ring problema. Sino niwala ganon? Minsan nga mapapatanong kayo, bakit siya ang lapit niya sa Diyos pero daming problema? Kasi hindi yun ang usapan dyan. Madami ring problema ang taong malapit sa Diyos. Pero ang maganda doon, malapit siya sa Diyos. Kaya kahit marami siyang problema, madali siyang sumandig sa Diyos. Pero alam niyo po, kung problema ang maraming, baka nandito ka ngayon, marami kang problema. Kung problema yon, pero kasama mo ang Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Pero ang mas malaking problema, yung may problema ka na malayo ka pa sa Diyos. Yun ang malaking problema. Marami ka ng problema, malayo ka pa sa Diyos. Alam niyo, pinakamalaking problema ng tao ito, yung pagiging malayo sa Diyos. Ito ang matinding problema ng tao. Hindi po yung problema lang niya. Mas malaking problema kung ikaw ay mapalayo sa Diyos, kapatid.
Alam niyo, nung araw din na yun, nakausap ko nung gabi yung men's. Nung umaga, may dinalaw ako, may binisita ako. Nagsisimba din sa church. Sabi niya sa akin, Pastor, paano ba ako mas mapapalapit pa sa Diyos? Ang ganda ng tanong niya, no? Ikaw, natanong mo na ba yun sa sarili mo o sa leader mo? Na, Pastor, paano pa ba ako mas mapapalapit sa Diyos? Sino dito gusto mapalapit pa sa Diyos? Alam niyo, ang ganda ng tanong niya, ha? Yun yung tanong na hindi material, yun yung tanong na ang gusto lang ng puso niya, mapalapit siya sa Diyos. Napakagandang tanong, pero hindi madaling sagutin. Bakit? Kailangan yung tinatanong mo malapit sa Diyos. Yeah. Kailangan alam niya kung paano maging malapit sa Diyos. Yeah. Ang hirap sagutin. Hindi madaling sagutin. Pero ang ganda ng tanong. Diba? Parang yung nagtanong kay Lord na, Lord, paano ako magmamana yung rich young man? Paano ako magmamana ng kaharian ng langit? Ang ganda ng tanong eh. Ito rin ang ganda ng tanong niya. Pero hindi madaling sagutin. Kaya siguro para masagot yan, yung tanong na yan, sasagutin ko ng tanong pa rin. Pastor, paano ba ako mas mapapalapit pa sa Diyos? Ang tanong ganito, ang sagot ay tanong din. Ano ba naglalayo sa atin sa Diyos? Ano ba yung naglalayo sa atin sa Diyos? Kung kasama na natin ang Diyos, tapos napapalayo tayo sa Diyos, ano yung naglalayo sa atin sa Kanya? Ano sa palagay nyo? Let me give you top 3 reasons why we become far away from God. Ano? Top 3 reasons. Sige nga, humula ho kayo. Ano po yung tatlong ito? Meron ho bang, Number 1, kasalanan. Yan pa rin. Kung ano ang naglayo noon kay Adan at Eva sa Diyos, kung kaya napatalsik sila sa Garden of Eden, kaya na-separate ang tao sa Diyos, yan pa rin, kahit kilala mo na ang Diyos ngayon, ang magiging kapamaraanan para ikaw ay mapalayo sa Diyos. Yan pa rin. The more a Christian would sin, little did he know, it draws him away from God. At ito malupit sa kasalanan. Inuunti-unti ka nito, hindi mo namamalayan. Pero ano po sabi sa Bible? It is your evil that has separated you from your God. Separated you from your God. Your sins cause Him to what? Turn away from you. Okay na eh. Kaya lang kung gagawa ka ng gagawa lagi ng kasalanan at mali, paano ka mapapalapit sa Diyos? So He does not hear you. Pakinggan niyo po ako. Never kang ilalapit ng kasalanan sa Diyos. Napaka-imposibleng ang kasalanan ay ilapit ka sa Diyos. Ilalayo ka nito lagi sa Diyos. At hindi naman sa pag gumawa ka ng kasalanan, lalayo ka na kagad. Kasi pag lagi mo itong ginagawa, inuunti-unti ka nitong ilayo sa Diyos. Little did you know, you are already far from God because of those sins. Ilalayo ka nito sa Diyos eh. Ano pa kaya ang mga naglalayo sa atin sa Diyos? Ano pa ba? 3 lang po eh. 3 K to. Kasalanan. Ano yung 2 pang K? Isa pang K yung kaabalahan. Busyness. Busy ka ba? Lagi nating sagot yan. Busy ako eh. Yeah. Minsan, pati kay Lord, busy tayo. Pati kay Lord, busy tayo. Wala tayong panahon sa Diyos. At kapag tayo po laging busy, at wala tayong panahon sa Diyos, ito rin yung nagiging dahilan para mapalayo tayo sa Diyos. Ito rin yun. Business. Naalala ko po yung magkapatid na Martha and Mary, nung sila po ay in-invite si Jesus sa bahay nila at nagpakain at nagturo ang Panginoon. Basahin natin Business. While Jesus and His followers were traveling, Jesus went into a town. A woman named, anong pangalan niya? Martha. Let Jesus stay at her home. Ang nag-invite kay Jesus ay sino? Si Martha. Si Martha ang nag-invite. Pero may kapatid siya, si Mary. Martha had a sister named Mary who was sitting at Jesus' feet and listening to Him teach. May kapatid siya, si Mary, napakalapit kay Lord. Kasi nandun sa paanan ni Lord at nakikinig ng itinuturo ni Lord. Ganda, no?
Si Mary, malapit kay Lord, na nakikinig sa paanan ng Panginoon ng tinuturo ni Lord. But Martha was, yung nag-invite, Martha was, sabi natin makas, busy. Busy ka, hindi mo masabi Isa pa, busy. Busy. Okay. But Martha was busy with all the work to be done. Ikaw ba itong taong ganito? Ang dami mong trabaho, ang dami mong gagawin, ang dami mong kabalahan. At siguro siya ay nagluluto ng kanilang kakainin. She went in and said, Lord, don't you care that my sister has left me alone to do all the work? Tell her to help me. Titigil ako dyan. Alam niyo po, yung verse na to, ang dami kong tanong dyan. Pag nagbabasa po kayo ng Bible, maganda nagtatanong kayo para mas makikita natin yung ganda ng istorya. Marami akong tanong dyan. Una kong tanong dyan, bakit si Lord pa ang sinabihan ni Martha na tumulong sa kanya, instead na sabihan na lang niya yung kapatid niya na, Mary, tulungan mo na ako. Pagod na ako. Marami tayong bisita, kailangan kang tumulong sa akin. Hindi ba pwedeng si Mary na lang ang kausapin niya? Bakit si Lord pa yung sinabihan niya? Tama? Ibisita niya yun Gaganunin mo ba yung bisita mo? Dapat ang proper po dito, kung nasusundan niyo ako, nasusubaybayan niyo pa po ako. May tulog na ho ba? Buti wala nag-amen. Okay. Malamig kasi yung panahon di ba? Ang proper, yung kapatid mo ang sasabihan mo, sis, tulungan mo ako rito. Kanina ka pa dyan, pakinig ka lang dyan. Wala kang ginagawa. Tulungan mo ako, pwedeng ganun. Pero bakit si Lord pa ang sinabihan niya? At ang tanong ko pang isa, sino kaya ang mas matanda? Si Martha o si Mary? Sino kaya mas panganay? Si Martha o si Mary? Ano palagay nyo? Bakit si Martha? Siya yung palautos. Ganun ba yun? Yung mas nakatatanda daw, palautos. Pwede. Pwede. Siya nga yung nagtrabaho Kasi sa simula, siya yung nag-invite kay Jesus. Di ba usually yung mas may authority sa bahay ang nag-i-invite? Kasi kung si Mary, papaalam mo kay Ate, Lord, pwede ho ba kayong pumunta sa amin? Hindi. Si Martha ang nag-invite kay Jesus. So kagagawan lahat ni Martha to. Itong kaabalahan na to. So siya yung panganay, pero bakit si Lord pa ang sinasabihan niya? At sa tingin nyo, ano ba ang tono ni Martha dito? Siya ba ay nakikiusap kay Lord o naiinis na siya? Ano kaya ang tono niya dito? Nakikiusap o naiinis? Ano sabi niya? Lord, don't you care? Sa Tagalog, Panginoon, wala ka bang? Alam niyo na. Diba? Wala ka bang pakialam? Ginanon mo yung bisita mo. Lord, wala ka bang pakialam that my sister has left me alone, iniwan lang akong maggawa-gawa doon, at inutusan pa si Lord, tell her to help me. Sabihin mo sa kanya, tulungan ako. Wow. Bakit kaya ganun ang tono niya? Una, napu-frustrate na siya sa kaabalahan niya. Pangalawa, alam niya ang better. Alam niya na si Jesus, alam ang mas better. Sa tingin niya, alam ni Jesus mas better, doon ka sa ate mo, tulungan mo siya. Mas better yun. Sa palagay niya, yun ang sasabihin ni Lord. Pero ano pong sagot ni Lord? But the Lord answered her, Martha, Martha, you are worried and upset about many things. Only one thing is important. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Ano raw po? Mary has chosen the better thing. Mas pinili ni Mary ang mas maganda. Hindi sinasabing hindi ka maging abala, hindi ka sinasabing huwag ka magtrabaho. Go ahead. But there is one thing that is more important. That is the presence of God, being close to God. Mary has chosen the better thing. Mas pinili ni Mary ang mas maganda. And it will never be taken away from her. Hindi ito pwedeng alisin sa kanya.
Kasi pinili niya yung mas maganda. Sa buhay natin, minsan ang mas napipili natin yung hindi mas maganda. Na mga kaabalahan sa buhay. Alam niyo po, itong panahon na to, daming kaabalahan ng tao. May kaabalahan na pinagkakakitaan, okay po yun. Merong kaabalahan na pinaglilibangan lang. Maraming tao nauubos po ang oras sa pinaglilibangan lang. Meron naman nauubos ang oras sa pinagkakitaan, okay po yun. Pero saan kaabala? Alam niyo po, maganda naman yung may ginagawa tayo, pero kapag nakalimutan na natin ang Diyos, kapag ang Diyos na, inawalan na tayo ng panahon sa Diyos, yung kaabalahan natin nawawala ng kabuluhan. Ulitin ko po. Kapag nawala na ang panahon natin sa Diyos, ang kaabalahan natin, nawawala na po ng kabuluhan yan. Kasi nawala na tayo ng panahon sa Diyos. Don't be so busy not giving time to God. Ano pa kaya ang isa na lang po. KKK. Kasalanan, kaabalahan at yung uli, ano kaya? Surprise. Kayabangan. Kayabangan. Alam niyo po ba, pakinggan niyo po ako, ang Diyos ay malayo sa mayabang. At ang tao, hindi niya naiisip na may kayabangan siya. Hindi niya yun napagtatanto sa buhay niya. Na mayroon siya nun, hindi ako mayabang ha. Tingnan niyo po sabi dito sa Bible, though the Lord is supreme, wala nang tataas pa kay Lord, He is supreme. Wala nang mas aangat pa kay Lord, siya na pinakamataas, pinakamakapangyarihan. Agree ho ba kayo? Siya na pinakamataas, pinakamakapangyarihan. Walang makapapantay sa Diyos. Pero bagamat pinakamataas na ang Diyos, ano siya? He takes care of those who are humble. Kaya kapatid, pag humble ka, mapalad ka, alagaan ka ng Diyos. Pero yung mayabang, he stays away from the proud. Nilalayuan ng Diyos ang mayabang. Ulitin ko, malayo ang mayabang. At paano mo malalaman na ang tao'y mayabang? Paano mo malalaman? Sige nga po. Paano mo malalaman na mayabang ang tao? Pag sinabi niyang hindi siya mayabang, hindi ako mayabang. Mayabang ka. Una po, wala pang sinasabi, dating pa lang. Iba ang dating ng mayabang. Iba ang dating niya. Wala pang sasabihin yun. Iba dating nun. Ewan ko kung tama yung galaw ko, basta iba dating nun. Wala pang sasabihin yun. Yabang. Kaya minsan, ay yabang niya, gulpihin kaya natin. Gusto mong tanggalan ng yabang eh. Di ba? Mali naman po yun. At pagkatapos sa dating, yung salita niyan. Alam mo, pag nagsalita ang mayabang, siya lagi ang tama, siya lagi ang bida, siya lang ang magaling. Yan yun. Mayabang eh. Di ba? Hindi ipapatalo yan. At hindi lang yun, sa kinikilos niya, makikita ang kayabangan. At ito pinakamatindi kung paano niya tratuhin ang kapwa niya. Ultimate. Malalaman mo ang mayabang. Kung paano niya tratuhin ang kapwa niya. Doon mo malalaman. Kilala niyo ba to? Kilala niyo yan? Marami po nagagalit sa kanya kasi bata pa lang siya, naging millionaire na siya eh. Sa kangkong chips. Naging negosyante siya, mayaman siya. Kaya lang, the way wala pang sasabihin, laging talagang, wala pang sasabihin. Pag nagsalita, makaka-offend, magmamalaki. Yung galawan niya, parang ang tao na iirita sa kanya. I'm not here to judge him, yun yung opinion ng tao. Kino-quote ko lang sa inyo. Pwede naman siguro, and I appreciate na at his age, millionaire na siya. Hindi lahat nakakagawa nun. But, pwede ba tayong maging mayaman na hindi maging mayabang? Pwede ba yun?
Pero masusubok ang tao pag meron na siya, kung mayabang nga siya. Pakinggan niyo ako, money only amplifies who you are. Ulitin ko po, money only amplifies who you are. Kapag ang pera in-amplify lang yan kung sino ka, kung kuripot ka, mas lalo ka magiging kuripot pag mayaman ka na. Money only amplifies who you are. Kung giver ka, mas lalo ka magiging giver. Kung mayabang ka, lalo ka lang magiging mayabang because money only amplifies who you are. Kaya sa atin po, sana po, ang makita ng Diyos ay kababaang loob. Now, sasagutin ko po yung paano ba mapapalapit sa Diyos? Di ba? Paano ba? Yun yung dahilan na napapalayo tayo. Ano bang gagawin ko para mapalapit sa Diyos? Una po, na kailangan. Sino dito gusto mapalapit sa Diyos? Kailangan natin ng makipag-communicate sa Diyos. Napaka-basic po nun. You need to communicate with God. It's as simple as a communication. Ano po? Ang simpleng communication sa Diyos, maglalapit sa iyo sa Diyos. Kaya lang ang tao kahit communication na nga, makikipag-usap lang siya sa Diyos, hindi pa niya magawang kausapin ng Diyos. Wala pa siyang panahon dun halos. Tingnan niyo po sabi sa Bible, the Lord is near to all who what? Who call on Him. Kapag tumatawag ka sa Diyos, kinakausap mo ang Diyos, nilalapit mo ang sarili mo sa Diyos. To all who call on Him in truth. So yung tumatawag sa Diyos, napapalapit sa Diyos. Kaya kapatid, araw-araw tumawag tayo sa Diyos. Kausapin natin ang Diyos. Amen po ba? Bakit ko sinasabi yan? Pakinggan mo na lang, sample ko sa sarili mo. Ikaw ay pinakamalapit sa mga taong lagi mong kausap. Agree or disagree? Sige. Spin na win? Ikaw ay pinakamalapit sa mga taong lagi mong kausap. Totoo yan. Sino lagi mong kausap? Yun ang malapit sa'yo. Malapit kayo noon. Lagi mong kausap yun eh. Ganon din sa Diyos. Hindi tayo mapapalapit sa Diyos kung hindi natin siya kakausapin. At alam niyo po, minsan, ang iniisip natin pakikipag-usap sa Diyos ay ganito, prayer. Ang communication ay two-way. Hindi po siya pwedeng one-way lang. Ikaw nagsabi, tapos siya walang sasabihin sa'yo. Kailangan po dialogue siya. So, ang hindi natin napapansin sa communication sa Diyos, we can pray, but sometimes we cannot read His Word. We do not read His Word. Hindi natin binabasa yung salita niya. Para po maging communication yan, kinakailangan nagdadasal tayo, pero ang Diyos sa pamamagitan ng salita niya, kinakausap din tayo. Sumasagot din ang Diyos sa pamamagitan ng salita niya. Kaya importante, nagbabasa tayo ng Bible. Sabi mo sa katabi mo, magbasa ka ng Bible. Kasi doon ka kinakausap ng Diyos. Nagsasalita ka sa Diyos sa panalangin, pero ang Diyos naman nangungusap sa iyo sa kanyang salita. Katulad po nito na nag-worship tayo, nakikinig kayo ng message, nangungusap po ang Diyos dito. Kinakausap po tayo ng Diyos. It becomes a communication. Kaya tayo po sa simpleng communication, napapalapit po tayo sa Diyos. Isa pa, minsan ang ganda na ng communication, pero minsan dahil ang tao hindi talaga natural na lumalapit sa Diyos, minsan kinakailangang maranasan niya to. People sometimes need to experience being crushed by problems, being in a deep of a problem para lang mapalapit sa Diyos. Kasi hindi natural sa tao lalapit sa Diyos. Tingnan niyo ang tao, pag maayos ang lahat, madaling makalimot sa Diyos. Pero kapag ikaw ay maraming problema, marahil ngayong umaga, nandito ka marami kang problema. Kapatid, sa panahon na marami kang problema, mas nandun ang presensya ng Diyos, mas ma-experience mo yon. Bakit? Kailangan mo siya eh. But sometimes we undergo this painful process just to be able to be near to God. Para maging close lang tayo kay Lord. Bakit? Si Lord close po sa mga taong sugatan. Si Lord close sa mga taong maraming problema. Marami ka bang problema? Sugatan ka ba? Sabi po dyan, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Ang Diyos ay malapit sa mga sugatan ng kalooban. Sa mga taong maraming pinoproblema, durog na durog ang kalooban, malapit ang Diyos doon. Kaya
Alam, minsan, masakit pagdaanan. Pero ang maganda doon, kapag napagdaanan mo yon, yun ang magiging kapamaraanan para lalo ka pang mapalapit sa Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo saktan. Hindi niya kaligayahan yon. Nandyan pa ho ba kayo? Hindi niya kaligayahan yon. Pero, kapag tayo po'y nasasaktan, doon lalo naroon ang Panginoong Diyos. Pangatlo, 3 C po ito. Ano yung unang C? Communicate. Pangalawa, when you're crushed by problems and trials. Pangatlo, be close to God as you commit to God. Ano mang i-commit mo sa Diyos, i-commit din niya sa'yo. Ganto ang Diyos. Tatapatan ng Diyos. Nagko-commit ka sa Kanya, magko-commit din siya sa'yo. At alam niyo po, isang halimbawa dyan si Pablo, kinumit niya ang sarili niyang magsilbi sa Diyos. At sa panahon na mga pinagdadaanan niya sa pagsisilbi sa Diyos, nandoon po ang Diyos, sinasamahan po siya. Tingnan niyo po, sabi niya, at ito pong 2 Timothy chapter 4 is something na nandun na po siya sa huling yugto ng kanyang paglilingkod sa Panginoon. Sabi diyan, but the Lord stood at my side. Nandun ang presensya ng Diyos katabi ko. Tumayo ang Diyos sa tabi ko and gave me strength so that through me the message might be fully proclaimed and all the Gentiles might hear it. And I was delivered from the lion's mouth. Nagpatotoo po si Paul na sinamahan ako ng Diyos. Kasi nag-commit siya sa Diyos na paglingkuran ng Diyos. Kapatid, ano ang i-commit mo sa Diyos? Kung ano man ang i-commit mo sa Diyos, magko-commit din ang Diyos doon. Halimbawa, nag-commit ka, Lord, ikinukommit ko ngayon na magsisilbi ako sa iyo. I-commit din ng Diyos ang sarili niya. Di ba? Sa Great Commission, di ba? Go therefore, make disciples of all nations, di ba? Sabi doon, and lo, I will be with you always to the very end of the age. Sasamahan ko kayo. Nag-commit kayo, magko-commit ako. Ano man ay i-commit mo sa Diyos, ikaw ay magbibigay sa Diyos, i-bless ka na Diyos, i-commit din niya sarili niya para i-bless ka. Diba? Whatever you commit to God, i-commit mo yung oras mo, Lord, mag-aaral ako ng CLDP, may discipleship program ng church, mag-aaral ako, magko-commit ako ng 1 oras diyan kada linggo. Then God would commit Himself to be with you. In whatever commitment you will make for Him, anong commitment ang gagawin mo para sa Diyos? Para lalo ka mapalapit sa Diyos. Alam niyo po, may mga nagsasabi, ayoko muna mag-serve kay Lord kasi dami ko ng kaabalahan, dami ko na inintindi. Alam niyo po, yung pagsaserve mo kay Lord ay instrumento, pamaraan para lalo ka pang mapalapit sa Kanya. Sa buhay ko, masasabi ko po na kung hindi ako nagsilbi sa Diyos, baka wala na rin ako. Baka bumalik lang ako sa dati. Kasi alam ko naman ang sarili ko eh. Kung hindi ako nagsilbi sa Diyos, baka malayo na rin ako sa Diyos ngayon. Nakatulong sa akin ng malaki na nagsilbi ako sa Diyos. Kinumit ko yung sarili ko mag-serve kay God. And it helped me in my spiritual life, in my journey with God. Kapatid, tanong ko sa iyo, ano ang i-commit mo? Ano ang i-commit mo kay Lord? Baka kaya hindi lumalalim yung ating walk with God is because we are afraid to commit. Mag-commit ka. Sabi mo sa katabi mo, mag-commit ka kay Lord. Mag-commit ka kay Lord. Huwag kang takot mag-commit kay Lord. Dahil pag nag-commit ka kay Lord, sasamahan ka ng Diyos. Sasamahan ka niya. At alam niyo, minsan tayo po mga tao ay ganito. Ano naman ang mapapala ko pag napalapit ako sa Diyos? Tingnan niyo po ang motivation ng tao. Ano mapapala ko dyan, pastor? Ano mapapala ko dyan sa mapalapit sa Diyos? Alam niyo, kasi ganito natin tinitignan ang mapalapit sa Diyos. Yung mapapala natin, hindi yung relasyon na meron tayo. See it in the eyes of relationship, not due to reward. Hindi mo siya titignan na, ay, gusto ko mapalapit kay Lord kasi may hihingin ako sa Kanya, kasi gusto ko, i-bless ako ng Diyos. Hindi ganun eh. Gusto mo mapalapit sa Diyos kasi may relasyon ka sa Diyos at mahal mo ang Diyos. Sino dito mahal mo ang Diyos? Hindi tayo doon nakatingin sa, ano mapapala ko dyan? Hindi. Yun lang mapalapit tayo sa Diyos. At ang relasyon natin sa Diyos ay naging mas matibay. Kapatid, sapat na yun.
Sapat na yon sa tingin ko. Kung bless ka ni Lord, salamat. Napakabuti ng Diyos. Pero we need to sit in the eyes of relationship. Kaya pala ang Diyos, itinuturo niyang unang-una, love the Lord your God with all your heart. Kasi pag love ang motivation, hindi reward, hindi magiging mahirap sa'yo na lumapit sa Diyos. Ang mahal mo, lagi mong gustong kausap. Ang mahal mo, gusto mong ibigay ang gusto niya. Mahal mo eh. Tama po ba? Sino dito nagmamahal? Mahirap kung nagmamahal ka. Gusto mong ibigay. Gusto mong kausapin. Because you see it in the eyes of relationship, not a reward, not a duty, not an obligation, but a relationship. Love the Lord your God. God is talking about relationship. At alam niyo po, dahil relasyon ang pagiging malapit sa Diyos, sa relasyon, pag nalayo na kayo sa isa't isa, pag nalayo kayo sa isa't isa, dun humihina ang relasyon. Meron na ho ba kayo nakarelasyon na LDR kayo? LDR. Marami na akong alam na relasyon na sira dahil LDR. Ano yung LDR? Long distance relationship. Marami na po nagmahalan pero naging LDR. Nasisira eh. Kaya dapat ang relasyon natin sa Diyos malapit. Amen po ba? Bakit? Sa lahat, pakinggan niyo po ko, sa lahat ng relasyon na meron ka, ang pinakamahalaga, hindi sa girlfriend mo, hindi sa boyfriend mo, hindi sa asawa mo, sa anak mo, yung relasyon sa Diyos. Mahalaga rin sila, pero ang pinakamahalagang relasyon, yung relasyon mo sa Diyos. Hindi pwedeng malayo kayo. It will suffer. Let me ask you this first. How would you describe your closeness to God? Baka feeling ko naman close kami. Feeling ko lang, baka naman. Sa palagay ko, feeling ko, close kami. You're not sure, but you just feel it. Feel ko naman close kami. O, we're very close. Sa dami na ng pinagdaanan ko sa buhay, naging close na kami ni Lord. O, Pastor, aaminin ko na, layo ko ngayon sa Kanya. Sobra akong busy, Pastor. Sobra. Layo ko na, Pastor. Ginagawa akong kalokohan eh. Hindi ko mapitawan. Yeah. Ano ang dahilan ba't nalalayo ka sa Diyos? Kapatid, let me end this verse. Gaano kahalaga ang malapit sa Diyos? Napakahalaga. Bakit? Mabuti to para sa atin. Sabi po sa Bible, but as for me, sabi ng sumulat ng Psalms, the nearness of God is my good. Para sa akin, ang pagiging malapit sa Diyos ay napakabuti sa akin. Kapatid, pinakamabuti sa atin ang mapalapit sa Diyos. Sinasabi ko na po kanina pa, ang malaking problema ng tao, yung pagiging malayo sa Diyos. I have made the Lord God my refuge that I may tell of all your works. Gusto ni Lord, close tayo sa Kanya. Gusto mo rin ba yon? Tumayo po tayong lahat, palakpakan natin ang Panginoon. Mawi tayo sa Diyos. Hallelujah. Patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon. Lord God, we just want to worship you. We just want to be close to you, O Diyos. Hallelujah. Dugo ng aking puso sa iyo, Panginoon, ay mag-alay ng pagpuri at pagsamba. Sa iyong pagmamahal, katiyakan sa buhay ko'y taglay. Mapalapit sa iyong nais ng puso ko, mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin.
naming Diyos, maraming po salamat sa itinuro mo sa amin ngayong umaga. Kung gaano kahalaga ang iyong presensya sa buhay namin. Tunay po, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Salamat sa presensya mo sa buhay namin. Panginoon, bagamat ganon, may pagkakataon sa buhay namin na kami nalalayo sa iyo. Dahil sa aming mga kasalanan, kaabalahan, minsan sa aming pagmamalaki o kayabangan. Panginoon, patawarin niyo po kami. Hinihiling po namin sa araw na to, Panginoon. Sa buhay namin, Lord God. Mula sa araw na to, lalo pa po kaming mapalapit sa iyo, Panginoon. Huwag na po naming antayin na kami mabugbog ng mga problema para lang lumapit sa iyo. Hayaan niyo po na sa bawat araw kausapin namin kayo. At mangusap ka sa iyong mga salita, Panginoon, sa buhay namin. Sapagkat yun ang nais mo, Lord God. Na marinig namin ang tinig mo. Kami ay mapalakas mo. Salamat po, Panginoon. And Lord, today, even now, Lord, we pray that we would be able to commit our life to you. Lord, dalangin ko po na mag-commit kami sa iyo. Paglingkuran ka, magkaloob sa iyo. Ano man ito, Panginoon Diyos, mag-aral ng iyong salita. Ano man ito. Lord, dito mo kami lalong tinuturuang maging malalim at mas mapalapit pa sa iyo. Panginoon, maraming pong salamat sa iyo, O Diyos. I pray for your people today. Maaring meron po dito, napakabigat po ng problema niya. Hayaan niyo po magkaroon siya ng kasiguraduhan na kasama ka niya at hindi mo siya pababayaan. Lord, marami pong salamat. Tinatanggap namin ang pagpapala mo, biyaya mo sa aming buhay. Hindi sayang sumamba kami sa iyo ngayong araw. Salamat, Panginoon. Pinagpala niyo po kami. Pinagpala niyo kami. Mga kapatid, taas natin mga kamay. Lord, ataas namin ang kamay namin sa iyo at binibigay namin ang lahat ng papuri sa iyo. Tinatanggap namin ang pagpapala mo. Sinasamba ka namin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen.